May diabetes ka ba? Hi, ako si Sergio. 10 taon na akong may diabetes. Nakikipagtulungan ako sa aking healthcare team upang matugunan ang aking kalagayan. Ito si Dr. Manzi, bahagi ng aking healthcare team at madalas namin pinag-uusapan ang diabetes management. Hi, bahagi ako ng healthcare team ni Sergio. Maayos ang kanyang kalusugan kahit matagal-tagal na rin siyang namumuhay ng may diabetes. Alam ko rin na meron siyang mga payo na nais ipamahagi. Salamat, Doktora. Hindi naging madali mamuhay ng may diabetes. Ngunit isa sa aking mga natutunan ay ang kahalagahan ng masubaybayan ng epekto ng sakit na ito sa aking mga mata. Ngayon, alam ko na sa pamamagitan ng regular na pagsusuri ng mga mata, maaari nating makita ang mga potensyal na pagbabago habang maaga pa. Napakahalaga nito. Hindi ko lubos na maisip na mawala ang aking mga paningin, kahit na kaunti lang. May 3 bagay na maaari nating gawin upang maiwasan ang pamumuo ng mga iba't ibang kondisyon sa mata. Una, magtanong sa doktor sa diabetes o espesyalista sa mata tungkol sa mga panganib ng diabetic eye disease. Pangalawa, bantayan ang pagtaas ng glucose at presyon ng dugo. At pangatlo, regular na magpatingin sa espesyalista sa mata. Isa, sa kada 3 taong may diabetes ay nagkakaroon ng diabetic retinopathy habang sila ay namumuhay. Ang diabetic retinopathy ay nangyayari dahil sa mataas na level ng glucose sa dugo na maaaring makapinsala sa daluyan ng dugo sa likod ng ating mga mata. Kapag ito ay pinabayaan, maaaring magresulta sa pagkawala ng paningin. Ang diabetic retinopathy ay ang nangungunang dahilan ng pagkabulag ng matatanda. Gayunpaman, kung ito ay maagapan, malaki ang pag-asang mapigilan ang pagkabulag. Kapag pinatagal ang problemang ito, mas malala ang mga maaaring mangyari. Malaking parte ng aking buhay ay nakasalalay sa maayos na paningin. Hindi ko lubos na maisip na mawala ang mga kapasidad kong magmaneho, magbasa, gumamit ng computer, at kumilala ng tao. Dahil sa suporta ni Dr. Manzi, nakipagkita ako sa ophthalmologist para magsagawa ng eye exam. Hindi ito kumukuha ng maraming oras at para sa nakararami, wala silang sakit na naramdaman. Ngayon, nakatitiyak na ako na maayos ang kalagayan ng aking mga mata. Kung ikaw ay naninirahan na may diabetes, mainam na regular ka magpatingin ng mata. Sa mga taong may type 1 diabetes, 5 taon matapos ang diagnosis, inirekomenda na magpasuri kahit 1 beses kada 1 hanggang 2 taon. At para naman sa mga may type 2 diabetes, inirekomendang magpatingin sa oras ng pagkadiskubre at masuri taon-taon kahit na 1 beses sa loob ng 1 hanggang 2 taong pagitan. Sa ganitong paraan, maaari kang matulungan ng iyong healthcare team upang makita ng maaga ang mga pagbabago sa iyong mata at papangalagaan ang iyong paningin matapos ang paggagamot kung kinakailangan. Taon-taon na akong nagpapatingin ngayon upang patuloy ko makita ang mga bagay na mahahalaga sa akin. Hinihikayat ko ang lahat ng tao na may diabetes na maging aktibo. Kausapin ang inyong doktor ukol sa kalusugan ng inyong mga mata at huwag kalimutang regular na magpatingin. Magpatingin upang maisalba ang paningin. Tumawag sa tanggapan ng PAO sa 813-5318 para magtanong ng pinakamalapit na doktor sa mata. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iHealth, bisitahin ang www.idf.org/ihealth, www.hollows.org, at nowiknow.com. Handog sa inyo ng Philippine Academy of Ophthalmology at Fred Hollows Foundation, Philippines.